Isang 22 years old na magandang dalaga ang nakipagrelasyon sa isang sikat na football player. Labis itong tinutulan ng kanyang pamilya dahil sa masamang nakaraan ng kanyang kasintahan. Patuloy mga paalala ng pamilya na dapat siyang lumayo sa lalaking ito. Ngunit siya ay patuloy na nagtatanggol sa kanya. Sa kwentong ito ay papakita ang katotohanan sa likod ng kasabihan, hindi basta-basta ang kutob ng magulang. Si Lauren Porter Johansen ay pinanganak noong October 30, 2001 sa Ocean Springs, Mississippi. Siya ay panganay na anak ni Dr. Lance Johansen, isang orthopedic surgeon, at si Tamela Johansen, isang registered nurse. Lumaki si Lauren sa Van Cleef, isang maliit na bayan sa Jackson County. Bilang panganay, mahalaga ang papel ni Lauren sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang tatlong nakakabatang kapatid na sina Kylar, Christian at Caitlin. Lahat ng tatlong kapatid ni Lauren ay pinanganak na maaga at umarap sa iba't ibang kapansanan. Sa isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad, inialay niya ang kanyang sarili sa pagiging pinakamahusay na kapatid na maaari niyang maging. Ang pagmamahal ni Lauren sa mga hayop ay isa ring mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Kilala siya sa pagliligtas sa mga sugatang hayop at pag-aalaga sa mga ito hanggang sa gumaling. Ang pasyon na ito ay naging inspirasyon ng kanyang pangarap na magtatag ng isang animal rescue organization. Noong kanyang kabataan, nakamit ni Lauren na mahusay na marka sa Van Cleef High School kung saan siya ay naging miyembro ng National Honor Society. Sa panahong ito, nakilala niya si Bryson John Rivers, isang star player ng football team ng paaralan na mabilis na naging kanyang high school sweetheart. Sa simula, tila ang kanilang relasyon ay isang tipikal na romansa sa high school. Madalas bumisita si Bryson sa bahay ni Lauren at paminsan-minsan silang nagdi-date sa pahintulot ng kanyang mga magulang. Gayunpaman sa paglipas sa mga panahon, nagsimulang lumitaw ang mga nakakabahalang palatandaan. Si Bryson ay naging possessive at controlling. Madali siyang nagiging seloso kapag nakikipag-usap si Lauren sa ibang mga lalaki at patuloy na humihingi ng update tungkol sa kanyang kinaroroonan. Napansin ng mga kaibigan at pamilya ang mga nakakatakot na bagay na ito at sinabi agad kay Lauren. May ilan pang nagmukhahin na makipaghiwalay na siya kay Bryson. Gayunpaman sila walang bahala ni Lauren ang kanilang mga sinabi dahil labis siyang umiibig sa kanyang unang kasintahan. Habang papalapit ang pagtatapos ni Lauren sa high school at ang pagsisimula niya sa kolehiyo, lalong tumindi ang tensyon sa relasyon nila ni Bryson. Tatanggap si Lauren sa University of Southern Mississippi para mag-aral ng nursing, ngunit hindi matanggap ni Bryson ang nalalapit niyang kalayaan. Naging pabago-bago ang ugali ni Bryson at minsan ay maabot pa sa pananakit. Sa kabila nito, pumasok si Lauren sa kolehiyo noong taglagas ng 2020 na pursigidong abutin ang kanyang mga pangarap. Ang pagiging malayo ni Bryson at ang bagong simula sa kolehiyo ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pananaw. Sa tulong ng mga bagong kaibigan at mas malalim na pag-unawa sa sarili, nagpasya si Lauren na tuluyang wakasan ang relasyon nila ni Bryson. Pagkatapos wakasan ang masalimuot na relasyon, itinuon ni Lauren ang kanyang sarili sa pag-aaral. Patuloy siyang nakapasok sa Dean's List at hinangaan ng kanyang mga propesor dahil sa kanyang sipag at talino. Bukod sa akademya, naging aktibo si Lauren sa mga campus activities at pinapatuloy ang kanyang pagmamalasakit sa mga hayop sa pamamagitan ng pag-volunteer sa mga lokal na shelter. Samantala, nagka-problema si Bryson matapos ang high school. Noong January 2021, siya ay naaresto sa Hancock County, Mississippi. Dahil sa pagmamaneho ng lasing, sa sumunod na taon, nahuli siya dahil sa pagnanakaw ng sasakyan sa Harrison County. Noong December 2022, muli siyang inaresto dahil sa pagdadala at pagbebenta ng mga iligal na bagay. Sa kabila ng mga ito, patuloy niyang ginulo si Lauren sa pamamagitan ng mga banta sa tawag at sa text. Sa kabutiang palad para kay Lauren, nakahanap siya ng kakampi sa kanyang kapitbahay. Sa kanyang ikalawang taon sa kolehiyo, nakilala niya si Nick Bell, isang 24 years old na Army veteran na nag-aaral din ng nursing at nakatira sa tabi niya. Dahil sa patuloy ng panggugulo ni Bryson, lumapit si Lauren kay Nick para humingi ng proteksyon. Ang kanilang pagkakaibigan ay mabilis na umusbong sa isang romantikong relasyon, ngunit ayaw ni Bryson na sumuko.
Sinimulan niyang i-stalk si Lauren at Nick. Sinusundan sila sa campus at pinagmamasdan mula sa malayo, pati na sa labas ng kanilang apartment. Noong April 2023, naganap ang isang nakakabahalang insidente. Habang nasa biyahe si Lauren, humingi siya kay Nick na suriin ang kanyang apartment dahil nag-aalala siyang baka pumasok si Bryson. At tama ang kanyang hinala. Natagpuan ni Nick si Bryson na nakatago sa ilalim ng kama ni Lauren. Agad ay isinara ni Nick ang pinto para protektahan siya. At tumakas si Bryson nang malaman niyang wala siyang laban sa isang army veteran. Pagkatapos ito, nagdesisyon si Lauren at Nick na magpatupad ng mga hakbang para sa kanilang seguridad. Kabilang na ang pag-install ng mga security camera at pag-uulat ng mga nangyayari sa mga otoridad. Noong August 2023, nagbakasyon si Lauren at Nick sa Miami, Florida upang pansamantalang makalayo sa mga problema nila sa bahay. Sa isang romantikong paglalakad sa dalampasigan habang lumulubog ang araw, nagpropose si Nick kay Lauren at tinanggap naman niya ito. Sa sandaling iyon, tila natagpuan na ni Lauren ang kasiyahan at katatagan sa kanyang buhay. Ngunit ang kanilang engagement ay tumagal lamang ng 2 buwan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nakipaghiwalay si Lauren kay Nick at muling nakipagbalikan kay Bryson noong October 2023 na ikinagulat ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Naghinalang kanyang ama na ito ay dulot ng battered woman syndrome na nagpakita ng epekto ng DV at ang hirap para sa mga maraming biktima na makalaya. Si Lauren ay gumawa ng mga hakbang upang lumayo kay Bryson, ngunit ang mga ganitong uri ng tao ay sobrang mapaninlang. Kaya nilang baluktutin ang mga sitwasyon upang magmukhang wala silang nagawang mali. Tulad ng kinatakutan ng marami, ang muling pagsasama ni Lauren at Bryson ay mabilis na nagkaroon ng problema. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam sa lawak ng tensyon na sumunod. Noong December 2023, nagpunta magkasintahan sa Nashville, Tennessee para sa isang romantikong bakasyon at ginugo ng mga unang araw sa pagbisita sa mga lokal na atraksyon. Ngunit noong December 11, nagkaroon ng hindi magandang pagliko ang kanilang bakasyon. Matapos ang isang gabi sa bar, nagselos si Bryson na makitang nakikipag-usap si Lauren sa isang bartender. Iniisip na sinusubukan niya makipag-ugnaya. Pagbalik nila sa kotse, nagalit si Bryson kay Lauren at nilak ang mga pinto upang hindi ito makalabas. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na paradahan at doon nagpatuloy ang pagtatalo. Sa sumunod na oras, nakaranas si Lauren na matinding takot at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Lauren na humingi ng tulong. Pinipindot ang horn ng sasakyan at sumisigaw, ngunit walang nakakaringit. Sa isang nakakatakot na sandali, binataan siya ni Bryson na hindi siya makakabalik roon. Sa kabila ng takot, nagawa ni Lauren na simulan ang pagre-record sa kanyang cellphone habang nagpapahinga si Bryson, na nagbigay sa kanya ng ebidensya ng mga nangyayari. Sa huli, nagawa ni Lauren na tawagan ng ina ni Bryson, sumisigaw ng desperado bago pa makuha ni Bryson ang kanyang cellphone. Nag-alala, agad na nakipag-ugnayan ng ina ni Bryson sa mga magulang ni Lauren na nagmadaling tumawag ng 911. Gamit ang lokasyon mula sa cellphone ni Lauren, natuntun siya ng Metro Nashville Police Department at dumating sa eksena. Nagdala ng tulong na nagligtas sa kanya mula sa mahirap na karanasang iyon. Natagpuan ng mga pulis si Lauren sa isang estado ng labis na pagkabalisa at may mga sugat. Dahil sa pag-uugali ni Bryson, nagdusa siya na malubhang pinsala, kabilang ang isang namamagang mata, mga sugat sa kanyang ulo at maraming marka sa kanyang katawan. Agad siyang dinala sa ospital habang inaresto si Bryson sa eksena. Siya ay naharap sa 2 bilang na malubhang pagdukot at 1 bilang ng pinalubhang panggugulo. Habang nagsimula ang legal na proseso, kinuha ni Dr. Johansen ang papel sa pagsusulong ng kaligtasan ng kanyang anak na babae. Pumunta ako roon at kinuha si Lauren mula sa ospital. Nakita ko kung anong itsura niya at inalagaan ko siya sa unang linggo. Sinasabi niya okay lang siya pero alam kong hindi ito totoo. Dumalo rin ang ama sa mga pandinig sa korte sa Nashville kung saan humiling siya kay Judge Shera Blackburn na panatilihin si Bryson sa kustodiya. Sa isang pagkakataon, sinabi niya sa hukom na ang paglabas kay Bryson ay malamang na magdudulot ng mga hindi kanais-nais na resulta. Kinikilala ang banta na dulot ni Bryson, kaya itinakda ng hukom ang kanyang piyansa sa $250,000. Samantala, lumipat si Lauren sa isang tahanan sa Hattiesburg, Mississippi
kasama ang kanyang kapatid na si Caitlin. Sa kabila ng pagkakulong ni Bryson at ang distansya, patuloy na pinabigat ng kanyang presensya ang buhay ni Lauren. Sa mga sumunod na buwan, gumawa si Bryson na maraming tawag kay Lauren habang siya ay nasa detention. Humingi siya ng tawad at nagmakaawa sa kanya na tulungan siya makalabas ng bilangguan. Sa isa sa mga tawag, hinimok ni Bryson si Lauren na hilingin sa korte na bigyan siya ng probation sa halip na mas mabigat na sentensya dahil nais niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa militar. Naniniwala siyang ang pagkakaroon ng probation ay magiging mas kaaya-aya para sa kanyang mga pangarap sa hinaharap sa militar. Sa isa pang tawag, inutusan ni Bryson si Lauren na ipaalam sa korte na mga pinsalang natamo niya ay dahil lamang sa kanyang pagkalasing. Sinabi niyang dapat nang ipahayag na siya ay simpleng nabangga lang sa dashboard at patuloy na binabangga ang kanyang ulo sa bintana habang sila ay nasa sasakyan. Kadalasan nagtatapos sa mga tawag ni Bryson sa pagsasabi ng mahal kita at nagpapahayag ng kanyang pag-asa na makasama muli si Lauren. Maliwanag na patuloy na may antas ng kontrol si Bryson sa buhay ni Lauren. Pinapagana siyang panatilihin ang pakikipag-ugnayan kahit na matapos ang kanyang ginawa sa kanya. Noong March 13, 2024, humiling ang legal na kupunan ni Bryson na bawasan ang kanyang piyansa. Sa isang nakakagulat na pangyayari noong April 3, 2024, pinagkaloob ni Judge Blackburn ang kahilingan at binawasan ng piyansa mula $250,000 hanggang $150,000 na lang. Nakakadismaya ito para kay Lauren at sa kanyang pamilya. Dahil may mga recording sa isang babae na sumisigaw para sa kanyang buhay at ebidensya mula sa body camera ng mga pulis, na natagpuan siya na balot ng pulang likido. Halos lumalaban sa kanyang buhay at nahihirapang huminga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi ito sapat para panatilihin si Bryson sa bilangguan. Bagaman ang bagong halaga ng piyansa ay nanatiling mataas, naging mas madali para kay Bryson na makakuha ng kanyang kalayaan. Ipinaliwanag ni Judge Blackburn ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagsasabing wala namang naunang kasaysayan na masamang gawain si Bryson. Subalit ito ay isang pagkakamali. Dahil mayroon na siyang maraming pag-aresto noong 2021 at 2022 na tila hindi alam na hukom. Sa kabila ng pagbawas ng piyansa, nagtakda ang hukom na mahigpit na mga kondisyon. Kung siya ay makakapag-post ng piyansa, kinakailangan niya manatili sa Davidson County, Tennessee at magsuot ng GPS monitor sa lahat ng oras. Noong May 15, 2024, nagkaroon ng isa pang pagdinig. Sa pagkakataong ito, humiling ang ina ni Bryson na baguhin mga kondisyon ng piyansa upang payagan siya makabalik sa Mississippi. Ngunit tinanggihan ito ng hukom. Gayunpaman, ipinaalam ng legal na kupunan ni Bryson sa hukuman na determinado ang kanilang kliyente na mag-post ng piyansa. Noong June 4, 2024, nagpadala ang probation officer ni Bryson ng kopya ng utos ng hukom sa piyansa ng Tracking Solutions, ang kumpanya na responsable sa pagbibigay ng GPS monitor, na nagbigay alam tungkol sa mga lugar na hindi pinapayagan si Bryson kung saan siya kinakailangan manatili. 3 linggo lumipas noong June 24, 2024, pinalaya si Bryson mula sa kulungan bandang 4:05 ng hapon matapos ayusin ang piyansa sa pamamagitan ng books bail bonding. Nagbayad ang kanyang ina ng $15,000 sa bonding agent para sa kanilang serbisyo. Ayon sa utos ng hukom, kinailangan ng bail agent na dalhin si Bryson sa Tracking Solutions agad upang matanggap ang kanyang ankle monitor. Subalit dahil sarado ito sa oras ng kanyang paglaya, dinala ng ahente si Bryson sa isang alternatibong kumpanya, ang Freedom Monitoring Services, at ito ang unang pagkakamali sa pagpapalaya kay Bryson. Wala kopya ang Freedom Monitoring Services ng utos ng hukom sa piyansa. Bilang resulta, umasa sila sa pangako ni Bryson na pinapayagan siya makabalik sa Mississippi at nabigo silang itakda ang GPS tracking perimeter sa Davidson County. Alam pa nga ng kanyang bonding agent na hindi dapat umalis si Bryson sa Davidson County, ngunit hindi nila ito pinaalam sa Freedom Monitoring Services. Noong June 28, 2024, sa wakas ay nakuha ng Freedom Monitoring Services ang kopya ng mga papeles ng piyansa at napagtanto ang kanilang pagkakamali. Agad nilang nakontak si Bryson at humiling na bumalik siya sa Nashville. Ngunit wala silang natanggap na tugon.
Nang sumunod na araw, June 29, 2024, bumalik si Bryson sa Nashville na nagbigay ng ginhawa sa Freedom Monitoring Services. Nakakuha siya ng bagong tracking device na may wastong mga restriction. Gayunpaman sa isa sa mga nakakalitong pangyayari, nagawa niya makabalik sa Mississippi sa parehong araw. Mahalagang sabihin na nakuha na ng CCTV footage si Bryson na ginagamit ang sasakyan ni Lauren upang makapunta sa Nashville at bumalik sa Mississippi. Nakita rin si Lauren sa loob ng sasakyan kasama siya. Noong July 1, 2024, narinig ni Dr. Johansen ang voicemail na iniwan ng District Attorney's Office. Nabahala siya at sinubukan niyang tawagan si Lauren upang ipaalam na pinalaya si Bryson. Ngunit hindi sumasagot si Lauren sa kanyang mga tawag, kaya nagpadala siya sa kanya ng text message. Noong gabing iyon, bumagsak sa 6% ang baterya ng tracking device ni Bryson na nag-udyok sa Freedom Monitoring Services na kontakin siya para sa recharge na ginawa naman niya. Mga bandang hating gabi, tumawag si Bryson upang ipaalam sa kanila na hindi siya makakarating sa korte sa Nashville sa susunod na araw dahil sa kakulangan ng transportasyon. Mga bandang 4:01 ng umaga ng July 2, 2024, nagulat si Dr. Johansen na makatanggap ng abiso na naka-off ang Live 360 tracker ni Lauren. Biglang walang pinapakitang lokasyon ang app na ginagamit nila ng kanyang asawa upang subaybayan ang kanilang 4 na anak. Ilang oras ang lumipas, nagising si Caitlin at nakita na nawawala ang kanyang nakakatandang kapatid mula sa kanilang tahanan sa Hattiesburg. Pinalala pa ng sitwasyon ng isang nakabukas sa pintuan, mga alagang hayop na naglalakad-lakad sa bakuran at isang sirang security camera na itinapon sa mga bushes. Lumala ang takot para sa kaligtasan ni Lauren, kaya't iniulat ng pamilya na nawawala siya sa Hattiesburg Police Department. Gayunpaman ang paunang tugon mula sa mga otoridad ay naging nakakabigo para sa pamilya. Sa wakas ng July 3, nagamit ng mga otoridad ang teknolohiyang OnStar upang mahanap ang sasakyan ni Lauren sa Wolf River Cemetery sa Harrison County, Mississippi. Ang natagpuan sa sementeryo ay nagpapatunay sa pinakamalanang takot ng pamilyang Johansen. Natagpuan ang labi ni Lauren sa kanyang sariling sasakyan, nakabalot sa mga trash bag at kumot. Ang kanyang mga kasuotan ay nakababa, na nagbigay ng palatandaan tungkol sa mga nangyaring insidente bago ang kanyang pagkasawi. Inilarawan ni Dr. Johansen na tumulong sa colonel sa pag-aalis ng labi ng kanyang anak na babae mula sa kotse, ang mga sugat bilang matindi at malawak na nagpapahiwatig ng isang marahas at mahabang pag-atake. Nang dumating ang mga pulis sa sementeryo, nakita nila si Bryson na tumatakbo muna sa kotse patungo sa malapit na kagubatan. Ito ay nagpasimula ng isang malaking operasyon na kinasasakutan ng maraming ahensya ng batas. Sa loob ng halos 9 na oras, humigit kumulang 55 na official mula sa 8 iba-ibang ahensya ang naghanap sa lugar gamit ang mga drone, helicopter at canine units. Ito sa kanilang pagsisikap na mahuli si Bryson. Nagtapos ang paghahanap kay Bryson noong July 3 ng 11:30 ng gabi nang siya ay naakit na lumabas mula sa kanyang pagtatago. Gumamit ang mga undercover na pulis ng isang matalinong paraan. Nagpadala sila ng mga text message na nagpanggap na siya ay nakikipag-chat sa isang kaibigan. Dahil dito nakuha nilang kumbinsihin si Bryson na umalis sa kanyang pinagtataguan sa gubat. Nang lumabas na siya, dinakip siya ng mga otoridad at inaresto sa Harrison County Jail na may piyansa na $1 million. Sinampahan siya ng kaso ng first degree na pagpatay, grand larceny at tampering with evidence. Dahil sa pagnanakaw ng sasakyan ni Lauren at sa mga pagtatangkang linisin ng mga ebidensya matapos sa kanyang pagpaslang. Ang autopsy ay kalaunang nagbunyag na si Lauren ay nagtamo ng maraming bali sa mataas na bahagi alinsunod sa insidente noong December 2023. Ginamit ang kanyang salarin ng isang bagay para mapuruhan siya. Parehong maga ang kanyang mga mata at nakumpirma na siya ay hinalay bago ang kanyang pagkasawi. Natuklasan sa investigasyon na nasawi si Lauren noong July 2, 2024, isang araw matapos siyang mawala. Habang nagpapatuloy mga legal na proseso laban kay Bryson, patuloy ang ilang mga tanong at kontrobersya. Nagtataka ang mga tao kung paano hindi na ipaalam sa hukom ang kasaysayan na madilim na gawain ni Bryson na nakaapekto sa kanyang desisyon na ibaba ang halaga ng piyansa. Dapat din na hindi siya pinalaya sa Davidson County Sheriff's Office noong June 24, 2024 dahil sarado na ang court-approved tracking solutions.
Mula roon nabigo ang ahente mula sa Brooks Bail Bonding na ipaalam sa Freedom Monitoring Services na si Bryson ay dapat manatili sa Davidson County. Ito'y sa kabila ng paglagda sa mga papel na malinaw na nagsasaad ng mga kahilingang ito. Ang lahat ng mga pagkukulang na ito ay nagbigay daan kay Bryson na makabalik sa Mississippi kahit na nagbigay ang Freedom Monitoring Services sa kanya ng na-update na tracking device. Hindi rin iniulat ng kumpanya ang lalaki matapos sila makuhanan siya ng kanilang surveillance camera kasama si Lauren noong June 29, 2024 na labag sa mga kondisyon ng kanyang piyansa. Ang mga pagkakamaling ito ay nagbigay daan kay Bryson na isa katuparan ang kanyang plano at paslangin si Lauren. Ang nakakalungkot sa pangyayaring ito ay maaaring maiwasan sana kung ang mga responsable ay maayos na ginampanan ang kanilang mga tukulin. Hanggang sa katapusan ng July 2024, si Bryson ay nanatiling nakakulong sa Mississippi, naghihintay ng kanyang paglilitis. Samantala, nahaharap ang pamilya at mga kaibigan ni Lauren sa mahirap na pagsubok na ipaglaban ng katarungan para sa kanya. Noong July 13, 2024, nagtipot sila para kay Lauren. Sa kabila ng sakit na kanyang pagkawala, nakatuon sila sa magagandang alaala at sa kaligayahan na dala niya sa kanilang mga buhay. Nagbahagian ng mga kaibigan at pamilya ng kanilang mga alaala kay Lauren na inilarawan bilang isang taong kaya magpasaya ng sinumang makakasalamuha at may ngiting kayang magbigay liwanag sa bawat makakakita sa kanya. Inilibing si Lauren sa parehong araw sa Floral Hills Memorial Gardens sa Gulfport, Mississippi. Sa pagbabalik tanaw pagkatapos gumaling sa pag-atake noong December 2023, nagbahagi si Lauren ng kanyang takot na maaring bumalik ang taong umapi sa kanya at paslangin siya. Hiningi niya sa kanyang ama na tiyakin na ang kanyang mga alagang hayop ay mapapangalagaan kung sakaling mangyari iyon. Bilang pagtupad sa hiling ni Lauren, nag-set up si Dr. Johansen ng GoFundMe campaign para suportahan ang kanyang mga alaga. Si Lauren ay pumanaw sa edad na 22 years old. Bagaman hindi maibabalik ang kanyang buhay, mananatili ang kanyang alaala sa mga taong kanyang nakasalamuha at sa mga advocacy na kanyang sinusuportahan. Ang kwentong ito ay nagdadala ng mahalagang aral. Una, mahalaga ang pakikinig sa payo ng mga magulang dahil madalas silang may karanasan at kaalaman na makakatulong sa atin. Pangalawa, dapat tayong maging mapanuri sa mga kakaibang senyales sa ating mga relasyon. Dahil ang madilim na nakaraan ng isang partner ay maaaring magdulot ng mga problema sa hinaharap. Mahalaga rin ang komunikasyon sa pamilya upang maunawaan ang kanilang mga saloobin at alalahanin. Dapat nating isaalang-alang ang ating mga desisyon at maging mas matalino kaysa sa ating mga emosyon. Sa huli, ang kwento ay nagpapakita na ang mga ganitong relasyon ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip upang maiwasan ang malagim na katapusan. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!